What is up mga brother? Hello, hello! So, nandito na naman tayo sa panibagong vlog natin ngayon. But, sa panahon na to, hindi muna tayo magmumotor mga brother. So, mag-uusap-usap muna tayo about a few changes that's going to happen this 2021. So, ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa bagong proseso this coming January, which is just a month away. So, marahil ay alam nyo na ang proseso ng MVIS at pamilyar na kayo dito, di ba? So, ngayong 2021, meron tayong mga pagbabago gamit na rin ang mas advanced na teknolohiya patungkol sa pagsusuri ng ating mga motor. So, ano nga ba ang PMVIC na to mga bro? At ano nga ba ang pinagkaiba nila sa MVIS? Paano nga ba ang step-by-step process dito? So, how does it work? Yan at iba pang katanungan nyo ang tatalakayin natin ngayon mga bro. So, pero bago ang lahat of course, before we start, ipasok muna natin yung intro. Yeah! Alright, so magsisimula tayo sa PMVIC na to mga brother. So, maraming nagtatanong, ano nga ba itong PMVIC? Well, PMVIC actually stands for Private Motorcycle Vehicle Inspection Center. So, ito yung bagong proseso nila when it comes to renewing our motorcycles annually. So, di ba dapat every time magre-renew tayo ng motor, dapat ipapa-emission test muna natin at pagkatapos nyan dapat ipapa-MVIS natin. So yung MVIS process na yan together with the emission, they actually put it all together into one, and ito yung kinalabasan niya ngayon. So it's like an all-in-one process na. So this is what PMVIC is all about. So, ang private company na ito, na pinangalan ng Rocket Cargo, mga brother, are in partner with LTO. At simula January 2021, sila na ang official na magiging inspection center moving forward, mga bro. So, by the way, isa na itong mandatory starting January next year, mga brother. So, mandatory na ito sa lahat ng magpaparenew ng motor. At kailangan nyong ipresenta ang test results dito kasama ang OR at CR nyo bago nyo isubmiti sa LTO for renewal. So, ang location nga pala ng PMVIC na to o Rocket Cargo, which is the name of the company, matatagpuan to sa Subang Dako, Mandawi. I think malapit sa Jollibee. And as you can see right here on the map, this is where it is located. Alright, so sa mga nagtatanong, ano nga ba itong Rocket Cargo na to mga brother? Basically, Rocket Cargo is just the name of the company that is in partner with LTO. At ang maganda dito mga brother, I think dun sa mga nakakita na sa mga videos, live videos, meron na silang mga top of the line machines na sasabi nila galing pa daw ng Europe at Italy na siyang nagdi-determine kung pasado nga ba ang inyong motor o sasakyan. Bago kayo magpa-inspection, masasabi ko lang sa inyo, just a tip, siguraduhin natin na lahat ay gumagana sa motor natin. And para hindi na tayo magpaulit-ulit pa sa sa pagtetest ng motor natin. So make sure that everything is working on your motorcycle bago tayo pumunta sa Rocket Cargo at magpa-test ng motor. Alright? So sa mga nagtatanong, ano nga bang step-by-step process dito? So eto ang step-by-step process nila basing on what I have also seen
as well as what LTO has informed the public. So una, dapat nyong isubmit yung OR and CR nyo pagkapasok nyo sa establishment, sa building mismo. So sa entrance pa lang, pagkapasok nyo, they will ask for your OR and CR sa motor. So dapat isubmitin nyo, and then after that, they will give you a number. So yung number na yan, dapat nyong ibigay yan sa information desk pagkatapos. So of course, again, after providing the OR and CR, bibigyan kayo ng number. So at the time, pwede kayong humanap ng mapaparkingan at diretso na kayo kaagad sa information desk. So pagpunta sa information desk, as long as walang masyadong pila, pwede na kayong dumiretso sa cashier for payment naman, mga brother. So kung yung dala nyo ay motorcycle or tricycle, it's considered as an MC. I think there was MC1 or MC2. Yung mababayaran nyo dyan ay nasa 600 pesos, mga brother. And kung light vehicles naman o 4 wheels, ay nasa 1,800 ang inyong mababayaran. Alright? So from there, pagkatapos nyo magbayad, maghintay hanggang tawagin ang pangalan at kunin nyo yung priority number na ibibigay ng cashier sa inyo. So pagkatapos noon, of course, doon na sisimulan ng inspection ng sasakyan nyo. So there are actually 2 stages. So first is stage 1, which is the visual inspection. So by the word itself, para itong eye test So dito susuriin ang mga motor o sasakyan nyo kung may sira ba siya physically, kung may na-modify ba. So dito titingnan ng mga tao doon kung meron talagang pagbabago sa motor nyo na hindi naangkop or it's not by the LTO standards. So for example, meron dyan yung mga color ng motor, meron dyan mga stickers, which I will probably make a video out of this as well next time. But yep, yung mga simpleng mga bagay na makikita nyo physically, handlebars, muffler ba, kung hindi ba siya stock, side mirrors, at mags, at marami pang iba. So dito na rin gagawin, after the visual inspection, dito na rin gagawin ang gas emission test. Alright, so pagkatapos nyan, of course, we go to stage 2. At unang-unang i-check nila sa stage 2 naman is speedometer mo. So they have to make sure that it's working properly. And I think they will try it, of course, sa front wheel mo. So sa makikita nyo sa picture dyan, papaikutin lang front wheel mo and they will try to make sure that it's accurate. Speedometer mo is accurate just like how it shows sa machineries nila. Pangalawa naman ay yung sound test sa muffler. So dapat, mga brother, hindi lalagpas sa 115 decibels yung muffler mo, regardless if it's a stock or if it's yung mga operado or if it's an aftermarket. As long as nasa 115 decibels siya, papasa yan, mga brother. Alright? So pangatlo naman ay yung brake test. So susubukan din nila yung front and rear brakes mo. So yan. Pang-apat naman ay yung headlight naman yung susubukan nila. So dapat working, high beam or low beam, dapat working yan. Alright? So pang-lima, of course, dapat susubukan din nila yung horn or hindi yung sungay pero yung busina ng motor mo. Make sure it's also working properly at hindi yung mga masyadong maiingay na mga busina. Basically just the stock ones. And then pang-anim ay blinker lights, of course. It has to work from the front, back,
the left and right blinkers, all of those has to work. And of course, last but not the least is yung emission test. So sa kasasabi ko nga kanina, kung dati yung process ng pagre-renew natin ng motor ay pupunta muna tayo sa emission, pagkatapos doon pupunta tayo sa MVIS, and then after that LTO. Dito, this is what I'm saying, this is like a one-stop shop na para sa atin mga brother. So it's more convenient for us, isa na lang yung pupuntahan natin, and then after that, once we get the result, that's when we can put it together with our OR and CR at pwede na natin isubmit sa LTO office. Okay? Pagkatapos ng lahat ng pagsusuri sa motor nyo, pupunta na tayo sa releasing naman mga brother. So dito na natin malalaman kung pasado nga ba o hindi yung motor natin. Yeah! Sa mga nagtatanong dyan, oh Brad, paano kung hindi ako pumasa? Well, good question. Well, unfortunately mga brother, dapat mo ulitin ang proseso. Which leads me back to what I mentioned kanina na dapat before tayo magpa-inspection ng motor, siguraduhin nating working ang lahat ng components ng motor natin if possible. If possible, dapat all stock siya para wala tayong sakit ng ulo, di ba? So, karagdagang katanungan. So, magbabayad ba ulit kami? The answer, unfortunately, is yes. Mga brother. Pero, so merong pero dito, pero instead na full payment ulit ang babayaran mo, if you take the retest, ay kalahati na lang ang mababayaran natin. So for example, motorcycles, from 600 it all goes down to 300. And of course, same thing goes to four-wheel drive, from 1.8 it goes down to 900 pesos na lang. Alright, so yun lang mga brother, maiksing usapan lang naman to about the changes that's gonna happen. Again, this is gonna happen the start of the year 2021 by January. So lahat ng magpaparenew ng motor, eto na yung gagawin natin moving forward. So depending again on the queue kung gaano karami ang tao, sa tingin ko, kaya naman nating matapos yan within probably around 15 to 30 minutes maximum na yan mga brother. So depending on again how long the line is or kung gaano kadami ang tao. So ang maganda dito again is all-in-one na siya. So at the end of the day as well, it all goes down to our safety at siguradong roadworthy din naman ang sasakyan natin at para happy tayong lahat. So ano nga ba yung 15 to 30 minutes na paghihintay, di ba mga brother? Kung sigurado ka naman na safety lahat yung motor natin, working lahat, wala na tayong problema sa checkpoint, hindi na tayo kakabahan. Let's also take a little time as well to appreciate yung LTO naman natin mga brother. So at least as what we can see, they're also doing their part to improve their process, and this is a point to the right direction na rin, diba? So kudos to LTO as well for doing this. So yun lang mga brother, at sana nakatulong tong video na to sa inyo. These are actually subject to changes pa rin. Baka I'm pretty sure meron pang maraming changes na mangyayari. But so far sa latest update from LTO, from RD Victor Kaindik, these are the process and this is how it stands at the moment. Alright? Okay, yes sir. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, mga brother, baka naman. So if you like what you're seeing right now, if you like our contents, this is actually different from what we normally do right now. But sa mga nangyayari ngayon sa checkpoints natin, almost on a daily basis, I'm pretty sure na marami ang may katanungan about sa mga proseso sa LTO. So hopefully nakatulong to sa inyo, and again, please click on like, subscribe, and hit on that notification bell na rin mga brother para updated kayo sa mga susunod na videos namin. Yes sir. So hanggang sa susunod, I will see you on the next one mga bro. Babush! See you. Peace out.